Magandang buhay sa lahat at welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo on how to find the vertex of a quadratic functions. Just like these examples, find the vertex of the following quadratic functions. So we have number 1, we have number 2, 3, and 4 examples. So paano nga po ba i-calculate yung kanyang vertex? Yan po yung papaliwanag ko step by step. Okay, so let's start with number 1 example. F of x is equal to x squared plus 6x plus 11. So, paano nga po ba i-calculate yung vertex ng quadratic function na ito? Ganito lang po yun. Ang pagka-calculate po ay pwedeng dalawang method. So, we have method 1, method 2. So, for method 1, ay gawin po nating vertex form yung ating quadratic function. So, ang vertex form po ay f of x is equal to a times x minus h squared plus k. Wherein yung hk dito sa ating vertex form ay yan po yung vertex ng quadratic function. Yung method 2 naman ay by using formula. So, formula po ng h at formula ng k. So, for h, negative b over 2a at for k, 4ac minus b squared over 4a. So, kahit alin po dito ang gamitin nyo, method 1 or method 2, dapat iisa po yung lalabas na vertex po ng isang quadratic function. Okay, so let's try method 1 and method 2 in calculating the vertex of this quadratic function. Unahin po natin yung method 1. So, ang method 1 po ay i-transform po natin itong quadratic function na ito into a vertex form or standard form. Okay, so paano po? Ganito lang po yan. F of x is equal to, ihiwalay po natin yung may variable x. So, x squared plus 6x, ito po. Lagyan ko po ng close in open parenthesis. And then sa labas, ito po ay plus 11. Next po ay, tignan po natin yung numerical coefficient ng x squared. Kapag 1 po ang numerical coefficient of x squared, kagaya po dito sa ating example, madali lang pong gawing standard form or vertex form. So, una ay, gawin po natin itong perfect square trinomial. So, paano po gawing perfect square trinomial? Mag-a-add po tayo ng number dito para ito ay perfect square trinomial. Okay. And then, sa labas po, yung plus 11, kung ano yung i-add po natin dito, yun po yung ima-minus naman po natin sa 11. Ano po? Sa labas ng parenthesis para balance. So, dito sa loob ng parenthesis ay plus, then sa labas naman po ay minus. Ano po? Okay, next. Ano po yung ating i-add dito para maging perfect square trinomial to? So, una ay tingnan natin yung b natin. Okay? Yung b natin dito o yung numerical coefficient ng x ay 6. Kukunin po natin yon. And then, always divide lang po natin ng 2. So, what is 6 divided by 2? That is equal to 3. So, yung sagot, i-square lang po natin. What is 3 square? 3 square is equal to 9. At yung 9 na ito, yun po yung i-add at isusubtract natin dito sa ating equation. Okay? So, plus 9, and then sa kabila naman ay minus 9. Okay? So, in this case, ito na po yung ating perfect square trinomial. X squared plus 6x plus 9. Baba ko po dito. Yan. And then, dito lang po sa labas ng parenthesis, plus 11 minus 9. What is 11 minus 9? Positive 2. Kaya dagdag po natin dito, maging positive 2. Okay, taas ko po dito para magkaroon ng space. O, ito na po yung ating equation or function. F of x is equal to x squared plus 6x plus 9 plus 2. Okay, ito na po ay perfect square trinomial. Ano po yung nasa loob ng parenthesis. So, gawin po nating square of a binomial ito para maging x minus h squared. Okay, gawin po nating square of a binomial. Okay, so paano po gawin yan? Gawa po tayo ng parenthesis. And then, ano po yung variable na ginamit? X po. So, yan po ay x. Okay? And then again, ito pong 6 na ito ay para makuha natin yung i-add natin dito or isusubtract dito para plus or minus a number kasi binomial dapat ang gagawin po natin dito. So, i-divide lang po natin ng 2 itong 6. So, lagyan ko po ng mark. So, divide by 2. So, what is 6 divided by 2? Yan po ay 3. So, positive 6 yan kaya positive 3. Kaya yan po ay plus 3. So, ito na po yung ating binomial, x plus 3. And then, i-square lang po natin. Okay? And then, idadagdag lang po natin yung plus 2 na nasa loob ng parenthesis. So, x plus 3 square plus 2. Okay, ito na po yun. X minus h squared plus k. So, hinahanap nyo po kung nasaan yung a. Ang a po natin dyan ay 1. Ano po? So, kapag 1 lang po, kahit hindi na po ilagay yung 1 dito na a natin. Okay, so, ilagay ko po dito, itapat mo natin. Yan. So, f of x is equal to x plus 3 squared plus 2. So, ano po dyan yung ating h at k? Kasi, yung ating hk, yan po yung vertex
ng quadratic function. Ang h po natin dito ay ito po katapat niya. So, kapag kinuha po natin yung h, change the sign lang po yung binomial dito. Since that is plus 3 or positive 3, kapag kinuha natin, ilalabas natin yung positive 3, change the sign, magiging negative 3. Kaya ang h po natin dyan ay negative 3. Okay po. And then yung k naman, since wala naman pong parenthesis, as is kung anong kanyang operation, yun po yung kanyang sign. Since plus 2, kaya ang k po natin dyan ay positive 2. Okay. So ito na po yung kanyang vertex, negative 3 at positive 2. Okay, so itaas po natin dito. Okay, now i-compare po natin yung nakuha nating sagot na vertex ng number 1, negative 3 and 2 ang kanyang vertex. So using method 2 ay dapat pareho po yung makukuha na vertex. So ang method 2 po ay by using formula kanina, h and k. So paano po gamitin itong formula na ito? Since meron po tayong variable na a, b, c dito sa ating h and k, ibig sabihin kukunin po natin yung values ng a, b, and c dito sa ating quadratic function. So kunin po natin, what is A? Ang A po dyan ay 1. Numerical coefficient ng x squared. So 1 po. Ang B po natin ay 2, 6. Plus 6 siya, kaya positive 6. And then yung C po natin ay 11 since plus 11. Okay, so we have A, B, and C. Okay, kunin po natin first yung H. Okay, dito man ilagay sa baba. So H is equal to negative B over 2A. So ito po ay negative at yung B po ay 6. So iyan po ay magiging negative 6. So, saan po galing yung negative? Doon po at yung B po ay 6, kaya negative 6. Okay po. And then, divide by, that is 2 times A. So, that is 2. And then, yung A po natin ay 1. Ito po. So, 2 times A. So, 2 times 1 yan. Then, simplify natin. Sa numerator, negative 6. Sa denominator, 2 times 1 is 2. Then, divide lang natin. Negative 6 divided by 2 is negative 3. Okay, notice here, ang h po natin ay negative 3. Yun po yung ating nakuha. So, pareho po yung nakuha natin na negative 3 ang h using method 2 at using method 1. How about naman yung ating k? Okay, so ibaba ko po yung formula, k. 4ac minus b squared. So, ito po ay 4. Step by step po natin. So, 4 times a. Ang a po natin dyan ay 1. So, 4 times 1 times c. Ang c po dyan ay 11. So, ito po yung C. So, 11 po. And then, next po sa formula ay minus. So, ilagay po natin minus. And then, next po ay B squared. Okay? So, ang B squared po natin, ang B po natin ay 6, kaya 6 squared. And then, all over, what is 4 times A? Okay? 4. Then, A natin ay 1. So, 4 times 1. Okay, so nasubstitute na po natin. Then, you are going to simplify. So, paano po mag-simplify? Ito po muna, multiplication. 4 times 1 times 11. So, what is 4 times 1? 4 times 11 is 44. Okay? Then, minus, what is 6 squared? 36. And then, divide natin, 4 times 1 is equal to 4. Okay? So, medyo malapit na. Subtract natin yung numerator. 44 minus 36, that is equal to 8. And then, divided by 4. Bring down yung 4 lang. Okay? So, what is 8 divided by 4? That is equal to 2. Okay, so yung nakuha po nating k ay 2. So tama po yung nakuha nating k din or yung vertex doon po sa method 1 na ginamit natin. Okay, so how about this number 1 example? Y is equal to x squared minus 4x minus 10. So again, paano po i-calculate yung kanyang vertex? So unahin po natin yung method 1. Ang method 1 po ay ta-transform po natin yung ating quadratic function into vertex form or standard form. Okay, so paano po? Ganito lang po yan. Y is equal to, ihiwalay po natin ulit yung may variable x. So, x squared minus 4x. And then, sa labas po ng parenthesis ay yung minus 10. Okay? And then, next po, ang a po natin or numerical coefficient ng x squared ay 1. So, madali lang po ito. So, ganito lang po yun. Gawin po natin itong perfect square trinomial. So, x squared minus 4x plus, mag-add po tayo ng number para maging perfect square trinomial. And then, sa labas naman po ay minus 10. So, kung ano po yung i-add natin sa loob ng parenthesis, gawin din po yung isusubtract natin sa labas ng parenthesis para balance po yung equation. So, plus sa loob, minus sa labas. Okay? So, ano po yung i-add natin para maging perfect square trinomial? Kunin lang po natin itong ating numerical coefficient ng x. So, that is 4. So, 4 divided by always 2. 4 divided by 2 is 2. And then, square po natin. 2 square is equal to 4.
So yan po yung i-add natin sa loob at yan po yung isusubtract natin sa labas ng parenthesis. Okay, so ibaba po natin. Ito na po yung ating perfect square trinomial, x squared minus 4x plus 4. And then sa labas naman po ng parenthesis, negative 10 kasi minus 10 yan, negative 10 minus 4. So pareho po silang negative. Add lang natin, 10 plus 4 is equal to 14. And then copy the sign negative, yan po ay negative 14, kaya yan po ay minus 14. Okay, so itaas ko po dito. So y is equal to x squared minus 4x plus 4 minus 14. So ito na po ay perfect square trinomial. Again, gawin po nating vertex form na siya. Okay, so this become y, and then gawa po tayo ng close and open parenthesis, and then yung variable po ay x. Alin, dapat ito po ay binomial. So magpa-plus or magmamalis tayo ng number. So ang ating pong numerator or ang ating pong numerical coefficient ng x dito ay minus 4 kaya negative 4. Always po, i-divide natin yang ng 2 po ito. Okay, 2. Bakit po? So what is negative 4 divided by 2? Yan po ay negative 2. Okay. So negative 2, yan po yung ating binomial. So x minus 2. Okay? And then, i-square lang po natin ulit. Square. And then sa labas ng parenthesis, minus 14. Okay, so ito na po yung ating vertex form or standard form of this quadratic function. So ilagay po natin dito sa baba ng vertex form po natin. Yan. So again, yung a po natin dyan ay 1. So nasa labas. Kapag 1, kahit hindi na po ilagay. Ano po? So x minus x squared minus 14. So ang x po natin dito ay negative 2 or minus 2. Okay? So dapat change the sign. Ang x po dyan ay positive 2. Okay po ba? Change lang po yun. Minus 2 or negative 2 maging positive 2. At yung k naman ay kung ano yung kanyang operation, yun yung kanyang magiging sign. So minus 14, kaya ang k po dyan ay negative 14. So ang ating pong vertex ay 2 and negative 14. So itaas po natin at i-compare po natin mamaya sa method 2. Okay, so for method 2, again, gamitin po natin yung formula. Okay, so ang a po natin at b at c dyan ay ito po. A is 1, b is negative 4 kasi minus 4x, so negative 4. At ang c po natin ay negative 10 kasi minus 10. Okay, calculate h. Ang h po ay negative b over 2a. So here, dalawa po yung magiging negative natin, yung negative nung b sa formula. At next po ay yung negative po ng 4 sa given. Kaya dalawa po yung negative natin dito. So negative, negative 4. Then divide by 2 times a. Ang a po ay 1, kaya yan po ay 2 times 1. Simplify po natin. Kapag ganyan po na negative, negative, magiging positive. So magiging 4 po yan. All over 2 times 1 is equal to 2. And what is 4 divided by 2? That is equal to 2. So ang nakuha po natin h ay 2. So tama po dun sa nakuha natin dun sa standard form or vertex form. Okay, how about k naman? Okay? Substitute po natin sa formula 4. Then, AC. Ang A po natin ay 1 and C po natin ay negative 10. Kaya magiging times 1 times negative 10. And then next po sa formula ay minus. And then yung B po natin, B squared. So ang B po ay negative 4 kaya magiging negative 4 squared. Divide by 4 times A. So ang A po ay 1, so 4 times 1. Then simplify natin yung numerator first. 4 times 1 times negative 10, that is negative 40. Then next po, ito pong minus. Then, what is negative 4 square? Yan po ay positive 16. Divide by 4 times 1 is equal to 4. Okay, subtract lang po natin itong numerator. Negative 40 minus 16. Pareho po silang negative. Add lang po natin dyan. That is 56. And then copy the sign, negative. Kaya negative 56 all over yung denominator na 4. What is negative 56 divided by 4? Yan po ay negative 14. So, negative 14 po ang nakuha nating k. Dito po sa nakuha natin na sa first method ay negative 14 din. So, ang vertex dito po ay 2, negative 14 sa formula. 2, negative 14 din po sa vertex form. So, pareho po yung nakuha nating vertex. Okay, so about this number 3 example. We have f of x is equal to 3x squared minus 12x. So, this time, ang a na po natin dito ay more than 1, which is dito po sa ating example number 3, 3 po ang a natin. So, paano po yan? Using method 1, we are going to use the vertex form or transform that one into vertex form. So, paano po? Transform po natin sa vertex form. So, f of x, okay, ihiwalay po natin yung may variable x. But notice sa ating given, wala na pong c dito. Ano po? Kaya ito lang po yon.
So 3x squared minus 12x. Here, kapag ganito po na ang a po natin o numerical coefficient ng x squared ay more than 1, which is 3 dito, ilalabas po natin itong a. Kaya po dito sa formula ay nakalabas po yung a. So ito po ay ilalabas natin sa labas ng parenthesis. So gawin po natin, f of x is equal to 3. Then, nakalabas na po siya. Pero hindi po ganoon basta-basta ang maglabas ng a po natin. Since nilabas po natin yung 3 sa labas ng parenthesis, kaya 1 na lang po yung nasa loob ng parenthesis, ito pong 12x na ito ay i-divide po natin sa 3 kung ano po yung nilabas natin. Ano po? So, divide po natin yan sa 3. Okay. So, ito ay magiging 3 times, yan po, x squared minus 4x na lang. Bakit po? Kasi divide natin, 12 divided by 3 is equal to 4. So, 4x na lang. Okay, so nakalabas na po yung a. Kagaya po dito, gawin po natin itong perfect square trinomial. So, x squared minus 4x plus, ano po yung i-add natin dyan? So, kung ano po yung i-add natin dyan, dapat gawin din po yung isusubtract natin sa kabila. Okay, so ano po yung i-add natin dyan? Ganito lang po yun. Again, kunin po natin yung numerical coefficient ng x, which is 4. So, 4 and then always divide by 2. So, what is 4 divided by 2? That is equal to 2. And then, square lang po natin. 2 square is equal to 4. Yung 4 po na ito ang ipa-plus natin doon. At, yun po yung ating ima-minus doon sa labas ng parenthesis. Pero bakit naglagay po ako ng 3? So, dapat, yung 3 po dito ay kasama na ima-minus natin dito. I-multiply po natin doon sa ima-minus natin. Okay, na nakuha natin dito. Okay, so 3 times 4 po kasi dito. 3 times 4 by using distributive property. Kaya dito, ang isusubtract natin ay 3 times 4. Kung ano yung nakalabas na a, yan, 3. At kung ano yung nakuha natin dito sa in-square natin, 4, multiply po natin. Okay, so itask ko po dito. So magiging, yan po ay 3 times x squared minus 4x plus 4. Ito po yan. And then, simplify po natin ito. 3 times 4 is equal to 12. So, yan po ay magiging minus 12. Okay, so itask ko po dito para mas malinaw. So, f of x is equal to 3 times x squared minus 4x plus 4 minus 12. Okay, so actually, ito na po yung kanyang k, minus 12. At yung a, meron na po 3. Ito pong x squared minus 4x plus 3, gawin po natin ganito, vertex form. Gawin po natin square of binomial. So, paano? Ganito lang po yun. So, 3 times, ang variable po natin ay x. Yan. And then, yung numerical coefficient po ng x dito ay 4. Divide po natin always yan ng 2. So, divide by 2. So, what's next? What is negative 4 divided by 2? Kunin po natin yung sign. Sign po niya ay yung operation. So, minus 4, kaya negative 4 divided by 2, that is negative 2. Yan na po, x minus 2. And then, i-square lang po natin. And then, bring down yung minus 12 yan. So, ito na po yung ating vertex form. 3 times x minus 2 square minus 12. So, itapat po natin dito. Yan. So, ang ating pong h dito ay ito, x minus 2. So, minus 2 po, change the sign. Ang h po ay 2. Positive 2. And then, yung k po natin dyan ay negative 12. Kunin lang po natin yung kanyang operation as a sign. So, minus 12 kaya negative 12. So, hk, vertex po natin ay 2, negative 12. So, itas po natin at i-compare po natin sa method 2. Okay, so for method 2, gamitin po natin yung formula. Kunin po natin yung value ng a, b, and c. Again, ang a po dito ay 3, numerical coefficient ng x squared. At ang b po natin ay negative 12, yan po ay minus 12x. At ang c po natin ay 0, so wala po tayong c dito, so 0. So calculate h, ito po yung formula. So negative b, yan po ay negative ng b at yung negative ng 12 na given. Kaya dalawa pong negative. So ito po yung negative ng b, ito po yung negative 12. Okay? Then divide by 2a. So 2 times, ang a po natin ay 3 this time. So 2 times 3 sa denominator. Okay, so negative 12 magiging positive 12 at sa denominator 2 times 3 is equal to 6. What is 12 divided by 6? That is equal to 2. So ang h po natin ay 2. So tama po yung nakuha natin. Okay, how about k? Okay, substitute po natin 4 times a times c. Ang a po ay 3, c po ay 0. Kaya 4 times 3 times 0. Then next po ay minus. Ang b po natin dyan ay negative 12. Kaya yan po ay negative 12 square over 4 times a. Again, ang a po natin ay 3. Okay po. Then simplify natin. 4 times 3 times 0.
is equal to 0. Tama po ba? Yes. Then minus, what is negative 12 square? That is positive 144. Divide by, what is 4 times 3 is equal to 12. Then simplify natin. For 0 minus 144, that is negative 144 all over 12. What is negative 144 divided by 12? Yan po ay negative 12. So yung k po natin na nakuha ay negative 12. So tama po. So ang vertex po sa method 2 na calculate natin ay 2 negative 12. Sa vertex form, 2 negative 12 din lang. So pareho po yung na-calculate nating vertex. Okay, so about this number 4 example, y is equal to x squared plus 10. So, ito pong example number 4 ay iwan ko po sa inyo. Ito po yung inyong exercise. So, calculate the vertex of this quadratic function. So, any method po ay pwede. Pareho lang po yun ang lalabas na vertex. So, kung nakalculate po ninyo yung vertex ng quadratic function na ito, pwede po ninyong i-comment sa comment box at check ko po kung tama po yung inyong sagot. Maraming salamat sa panonood kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel. Okay, so ito po yung reference para po sa lesson na ito.